Muli, bumabati po ako ng maligayang Pasko sa inyong lahat. Batiin din po natin ang ating mga katabi, nasa likuran, nasa harapan, ng maligayang Pasko. This is a happy season para sa mga Pilipino at hindi lang sa mga Pilipino, maging sa lahat ng tao sa buong mundo. So ako rin po ay bumabati sa mga guests namin ngayon, and we are happy to see you celebrating Christmas with us. At we hope to see you sa mga susunod pa na Sundays. So sa pagsisimula po ng ating mensahe, ang theme natin is A Savior is Born to You. So it is nice to be reminded pa rin po, di po ba, na mayroong tagapagligtas na isinilang sa atin. So yan po yung magiging mensahe natin, theme ng ating mensahe ngayong umagang ito. So let me tell you a story as told by History Channel. On July 16, 1969, at 9:32 a.m. EDT, Eastern Daylight Time, with the world watching, Apollo 11 took off from Kennedy Space Center with astronauts Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and Michael Collins aboard. Armstrong, a 38-year-old civilian research pilot, was the commander of that mission. After traveling 240 miles in 76 hours, Apollo 11 entered into a lunar orbit on July 19. The next day at 1:46 p.m., the lunar module Eagle, manned by Armstrong and Aldrin, separated from the command module where Collins remained. 2 hours later, the Eagle began its descent to the lunar surface, and at 4:17 p.m., the craft touched down on the southwestern edge of the Sea of Tranquility. Armstrong immediately radioed on mission control in Houston, Texas, a now famous message: "The Eagle has landed." At 10:39 p.m., 5 hours ahead of the original schedule, Armstrong opened the hatch of the lunar module. As he made his way down the module's ladder, a television camera attached to the craft recorded his progress and beamed the signal back to Earth, where hundreds of millions watched in great anticipation. At 10:56 p.m., as Armstrong stepped off the ladder and planted his foot on the moon's powdery surface, he spoke his famous quote, which he later contended was slightly garbled by his microphone and meant to be, "That's one small step for a man, one giant leap for mankind." Ang istoryang ito po na ating napakinggan ay ang timeline of the 1969 moon landing. It was a glorious day for mankind dahil gaya nga ng sabi ni Armstrong, na kauna-unahang nakatapak sa buwan, that one small step for a man is also a giant leap for mankind. Why a giant leap for mankind? Dahil po sa achievement na iyon, nagkaroon ang tao ng perspective of the earth mula sa outer space. Diba, nakikita na natin ngayon ano ba ang itsura ng mundo sa outer space. Nagkaroon din ng field of planetary science because of that moon exploration, at nagdevelop ang technology in terms of space exploration due to the data na kanilang nakalap. And also, nakapag-establish din ng political power
and glory. In advanced technology, ang US, dahil at that time, nag-uungusan sila ng katunggali nilang Soviet Union sa space exploration. So nakapag-establish sila ng authority and political power. So that successful entrance ng tao sa buwan ay tunay ngang naging kapaki-pakinabang sa mankind. Kahit sa time natin ngayon. At least sa science and technology. Pero alam niyo po ba na mayroon isa pang glorious event na nangyari in the history of mankind na higit ang naging kapaki-pakinabang sa lahat ng tao sa buong mundo kaysa sa 1969 moon landing? Iyon po ay walang iba kundi ang kapanganakan ni Jesus sa mundo. Amen? Kung ang paglanding ng tao sa lupain ng buwan ay kahanga-hanga na para sa mga naka-witness niyon noong 1969, gaano pa kaya mas kahanga-hanga ang pagdating ni Kristo dito sa mundo, lalo na yung nakaranas ng kahalagahan ng kapanganakan ni Jesus. So that is our topic para po sa umagang ito that we entitled The Glory of Christ in His Birth. Para po makita natin ang glory of Christ in His birth, meron po tayong tanong na sasagutin ngayong umagang ito sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Ang tanong po natin ay, what are the reasons that Jesus came on earth? Ano ba yung dahilan? Bakit naparito si Jesus sa mundo? So let us go to our scripture reading today. You may open your Bibles sa Matthew chapter 1 verses 18 to 23. Ganito po ang sabi dito. I will be reading from ESV, English Standard Version. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. I need to pray para po sa mensahe personally, so join me in praying. Lord God, to you we entrust the presentation of your message para sa amin ngayong umagang ito. Naniniwala po kami at inaamin namin na ang karunungan ay nagmumula sa banal na Espiritu at ang aming kahandaan na tanggapin ang iyong mensahe ay sa pamamagitan ng kanyang gabay. Kaya po with humility, O Lord God, and with expectation, we ask, Lord God, that may you guide us sa mga lesson, sa mga aral at mga mensahe na mapapakinggan namin ngayong umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So dito po sa ating talatang nabasa, makikita po natin na kinakausap ng anghel ng Diyos si Joseph at ipinapaunawa sa kanya na hindi niya kailangang hiwalayan ang kanyang fiancé at that time na si Mary. Bagamat nalaman niyang buntis iyon dahil ang ipinagbubuntis niya ay hindi dahil sa infidelity, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Imagine lang natin, si Mary ay bumisita sa kanyang pinsan na si Elizabeth. And then, pagbalik niya, nalaman ni Joseph na buntis si Mary. Sila po ay engaged at that time.
And sa time po nila, 1-year engagement na yon, considered silang kasal, pero hindi pa sila magsasama. No sexual relationship pa sila. Kaya nung malaman iyon ni Joseph, nagulat siya, bakit buntis itong aking fiancé? So yun nga, kinausap siya ng angel at sinigurado sa kanya, ang ipinagbubuntis ni Mary is dahil sa kapangyarihan. Out of the Holy Spirit's divine power, He made Mary to conceive a baby even though si Mary ay hindi pa nagkakaroon ng any sexual relationship. Then, dyan sa pag-uusap din ng angel at ni Joseph, binigyan si Joseph ng instruction kung ano ang ipapangalan sa ipapanganak na sanggol. So ang ipapangalan ay sa Hebrew na salita, language ng mga Hudyo, ay Yeshua. Sa Greek naman, Jesus. So sa English na meron tayo ngayon sa Bible ay Jesus. So yan yung ipapangalan daw sa ipapanganak ni Mary. So kung atin pong i-analyze yan, pagmumuni-munihan, it will lead us to a question, gaano ba significant ang pangalan na ito na sinigurado pa ng anghel ng Diyos na walang ibang pangalan ang maibibigay sa sanggol maliban sa pangalang Jesus. Di ba? Enough na lang na sabihan siya ng angel, Joseph, may ipanganganak na sanggol si Mary. Ang kanyang pagbubuntis ay dahil sa power ng Holy Spirit. Pero sinabi niya, ang ipapangalan mo. Ibig sabihin, significant yung name na yon. So ang question, how significant is the name? May kinalaman po iyon sa kahulugan ng pangalang Jesus. No? Sa mga Hudyo po, ang pangalang Jesus is the same as the name Joshua. Saan po natin madalas nababasa ang name na Joshua? Sa Old Testament. No? Especially, meron siyang sariling book niya, Joshua. No? So, ang ibig sabihin po ng Joshua o Yeshua sa Hebrew ay Yahweh saves o nagliligtas ang Diyos. Kaya po, makita natin na mahalaga na maipangalan iyon sa sanggol na ipanganganak ni Mary dahil iyon ang magsisilbing role niya. Yun ganoon siya titignan ng tao. Yahweh saves o nagliligtas si Yahweh. And that's the reason kung bakit si Jesus ay dumating sa mundo. Jesus came on earth to bring God's salvation to people. That's our first point. Jesus came on earth to bring God's salvation to people. Direct po at clear ang sinasabi na iyon sa verse 21. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So what is glorious? Ang sabi natin is, this is about the glory of Christ in His birth. What is glorious about it? Ano ang kahanga-hanga sa dahilan na iyon ng pagdating ni Jesus na iligtas ang sanlibutan? So to answer that, let me explain. For the longest time po kasi, people are in dire need of salvation from sin. People desperately need to be saved from sin. Dahil sa kasalanan, matindi ang pangangailangan ng tao na mailigtas mula roon. Nagsimula po iyon even sa time pa nila Adan at Eva nang magsimulang magdesisyon ang tao na lumayo sa kalooban ng Diyos. At dahil isinantabi ng tao ang kalooban ng Diyos, nagkaroon ng matinding problema ang tao. Iyon ay ang maimpluwensyang kasalanan. Ang kasalanan na ito ay nakapag-i-impluwensya. Na-confirm iyon ng isang example na nakita nila Adan at Eva mula sa kanilang anak na si Cain. You can read that in the book of Genesis. When he murdered his brother Abel, dahil lang meron siyang hindi nagustuhan. And since then, nag-escalate na at lumawak pa ang sakop at impluensya ng kasalanan. Nagpatuloy iyon sa Tower of Babel,
Tumindi iyon even sa time ni Noah at sa patuloy na pagdami ng tao, ang maimpluwensyang kasalanan ay mas kumalat pa sa bawat puso ng taong isinisilang sa mundo. But take note of this, mga kapatid. Hindi lang kasalanan at ang paglawak niyon ang matinding problema ng tao, kundi maging ang malawakang kabayaran o consequence ng kasalanan. Kapag may kasalanang nagawa, mayroon iyong kabayaran, kapalit na mangyayari, which is death o kamatayan. Ang sabi pa nga sa Romans 5:12, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. Nag-spread ang kamatayan sa lahat ng tao dahil lahat ay nagkasala. Kung mayroong isang tao na makakapagsabi na hindi siya nagkasala, then, ibig sabihin nun, hindi nag-spread sa kanya ang kamatayan. Pero, if one just sin ang magawa ng tao sa buong buhay niya, then, ang status ng tao na yon, nag-spread sa kanya ang sin. We can clearly understand that concept of spreading, di po ba? Kasi nung yung COVID, talagang ganun na lang ang pag-spread ng COVID. Mahatchingan ka lang o maubuhan ka lang, you will have the COVID na. You will have COVID na. So ganun ang konsepto ng kamatayan. Kapag ang isang tao ay nagkasala, then dumating na rin sa kanya ang kamatayan. So dahil po sa kasalanan, ang bawat isang ipinapanganak sa mundo at maging sa kanyang paglaki, ang tao ay patuloy na nakararanas ng kamatayan at panghabang buhay na pagkalayo sa Diyos. So, knowing that and understanding that, hindi po ba napakadilim ng buhay ng bawat tao sa mundo dahil sa kalalagayan niyang iyon? Tama po ba? Ang isang sanggol na isinisilang ay lalaki at makikisalamuha sa isang komunidad na neglipana ang maimpluwensyang kasalanan. Imagine that we have many kids here na pinanalangin natin. And yet, sila ay namumuhay sa madilim na syudad. Sila ay namumuhay sa madilim na mundo. Darkness is everywhere and they will face it every day. Ganun pa man, sa napakadilim, kalunos-lunos at kahilahilakbot na kalalagayan na iyon ng tao, dumating ang mensahe ng Diyos at sinabi ang ganito, fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day a Savior, who is Christ the Lord. Hallelujah! Praise be to God. Jesus came. Amen? Jesus came. Ang kapanganakan ni Jesus ay kahanga-hanga dahil sa pagdating niya. Dinala ni Jesus ang pagliligtas ng Diyos na magdudulot ng malaking kagalakan at kaliwanagan sa puso ng tao. Sa wakas, sa napakahabang panahon, ang kawalan ng pag-asa ng tao na maililigtas pa mula sa kasalanan ay nasolusyonan na. Kaya glory to God in the highest for the coming of Christ. Noong December 23, 2019, ang bagyong Ursula po na may international name na Panphone ay naglandfall po sa Pilipinas at nanalasa sa Western Visayas. Na may kategori ang super typhoon.
Dahil po sa lakas ng pag-ulan, umabot lampas tao ang baha. Kaya napilitan ang mga naninirahan doon na umakyat sa kanilang bubong upang makaligtas sa patuloy na pagtaas ng baha. Marahil nabalitaan niyo po ito, di ba? Mayroong 24 hours na sa bubong sila, nuulan-ulan dahil nahihirapang dumating yung rescuer. 2 days before Christmas, ito po yung makikita natin na kalalagayan ng mga naninirahan sa Rojas Capiz. May mga taong nasa ibabaw ng bubong ng bahay, giniginaw at helpless na naghihintay na lang ng rescue na magsasagip sa kanila mula sa pagkalubog sa baha. Kung patuloy na uulan at babaha at walang rescue na darating sa kanila at aabot lampas pa sa bubong ang baha, we know kung ano po ang mangyayari sa kanila. On Christmas Day, December 25, 2019, ito po ang ibinalita ng GMA News. Nakita po natin sa kanilang page. Sabi diyan, kinailangang umakyat ng bubong ng ilang residente sa Barangay Poblacion Sua sa President Rojas Capiz kaninang umaga dahil sa pagbahang dulot ng bagyong Ursula. As of 12:50 p.m. ay nasa ligtas na kalagayan na raw sila. At patuloy ang paghupa ng baha na ngayoy hanggang bewang ang taas. Nakataas pa rin ang signal number 3 sa Capiz ayon sa 11 a.m. weather bulletin ng Pag-asa. Well, praise God, salamat sa Diyos dahil humupa naman ang baha at hindi na nalubog pa ang mga taga-Capiz sa tubig. Sila ay nasa ligtas na kalalagayan na raw ayon sa balita na ang tinutukoy ay naligtas mula sa baha. Ang tanong po, mga kapatid, how about sin? Paano ang kasalanan at ang dulot ng kasalanan? Sin is flooding the heart of every person. Nasa ligtas na kalalagayan na ba ang tao kung ganon ang sitwasyon natin? Na mula sa consequence ng pagbaha ng kasalanan sa puso ng tao na kamatayan ay patuloy pa rin ang pagdating. Aware na ba tayo na patuloy ang pag-ulan sa mundo ng maimpluwensyang kasalanan at patuloy na tumataas ang pagbaha ng espiritual na kamatayan sa ating paligid na lampas tao na? Mga kapatid, sa pagdating po ng Panginoong Hesus, ang pag-asa na ang tao ay makaliligtas mula sa kasalanan ay maaari nang matagpuan sa Kanya. Ang kaligtasan na kailangan ng tao ay hindi na matatagpuan kundi kay Hesus. Na kay Hesus po ang kaligtasan. Dahil sa kapanganakan niya, ang tao ay maililigtas na mula sa pagkakalubog sa mistulang lampas taong baha ng kasalanan. And whoever believes in Him will not perish but have eternal life. And that is the glory of Christ in His birth. Bringing God's salvation to people. Therefore, mga kapatid, sa ating lahat po na nakakapakinig ng mensaheng ito, let us put all our trust in Christ, sapagkat dala-dala niya ang kaligtasan na higit nating kinakailangan. Pagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya at makakaasa po tayo at makasisigurado, dadalhin ni Jesus ang kaligtasang ibinibigay ng Diyos at ipinangako niya sa lahat ng tao. To Christ be the glory. Amen po? Pangalawa po, ang isa pang reason why Jesus came on earth na nagpapakita ng glory of Christ in His birth ay to defeat and end the power of sin. So kung mapapansin po natin dito sa verse 21 sa inyong pong Bible,
Ipinakita po ni Matthew kung ano ang target ng pagliligtas na gagawin ni Jesus sa kanyang kapanganakan. So ang sabi nga dyan, for He will save His people from their sins. So iyon po yung target ni Jesus sa kanyang pagdating, to defeat the power of sin upang matuldukan na ang kapangyarihan niyon at tunay na makaligtas ang tao mula sa kamatayan. So kanina po, ating ikinuwento kung paano kumalat ang kasalanan at ang kamatayan na nagpakita ng matinding problema ng tao na sinolusyonan din naman ng pagdating ni Jesus. Pero maliban po doon sa nakita natin kanina, may makikita pa tayo na isa pang matinding problema ng tao about sin na kailangan ding masolusyonan. Iyon nga ay ang kapangyarihan ng kasalanan. The power of sin over the life of a person is a dire problem of humankind maging sa pasimula pa ng pagdating nun ng kasalanan. Sa pagdami ng tao sa mundo, doon din malinaw na nakikita ang patuloy na pagkilos ng kapangyarihan ng kasalanan over humanity. It seems that this sin has this force. Yun nga yung kanyang power to spread sa lahat ng madadapuan niya. Bagamat tuloy-tuloy ang pagsilang ng tao sa mundo, hindi nagkaroon kahit kailanman ng kakayahan ang tao na matalo o mapigilan man ang pagkalat niyon. Naniniwala po tayo doon? Kahit patuloy ang pag-iisip ng mga magulang kung paano madidisiplina ang kanilang mga anak upang lalaking magalang at mabuting mamamayan at pagsusumikap din ng eskwelahan na maturuan ang mga estudyante ng magandang asal mula sa GMRC. Sino umabot po sa GMRC na subject? Napalitan iyon ng values education and then naging edukasyon sa pagpapakatao. At ngayon ay may planong ibabalik ang GMRC o Good Manners and Right Conduct. Mistulang kulang pa rin ang mga pagsusumikap na iyon upang maprotektahan ang mga tao mula sa pangil ng kasalanan. Kumbaga, no match ang tao sa kasalanan. Kahit anong gawin natin, palagi tayong bugbog sarado sa kasalanan. Idinitalya nga po ni Pablo ang kanyang struggle over sin sa sulat niya sa Roma 7:14-20. Hindi lang po tayo ang nag-struggle o nag-i-struggle. Si Paul din, naranasan niyang mag-struggle sa power ng sin. Ang sabi niya po, alam nating ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan niyon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko lamang ito magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Nakaka-relate po ba tayo sa struggle ni Paul dyan laban sa kasalanan? Daily, di po ba? Daily we struggle with sin. Alam ni Paul kung ano ang masama at ang mali. At gusto din naman niya na gawin kung ano ang mabuti at ang tama. Kaya lang, nahihirapan siya na talunin ang kasalanang naninirahan sa kanya dahil sa kapangyarihan niyong umaalipin sa kanya. Hindi ba ang kapangyarihan ng kasalanan at ang kawalan ng kakayahan ng tao na mapaglabanan iyon ay kapansin-pansin din sa ating paligid.
Papansin po natin yan. Whether sa school, sa workplace, sa loob ng tahanan, o maging sa sarili natin, we can always see people or ourselves doing unrighteous things. Mula sa time nila Adan at Eva, sa paglipas ng panahon, sin continued to overpower mankind and had never experienced any defeat. Not until a baby named Jesus was born in Bethlehem, the town of David. Hallelujah. Glory to God. Jesus came. Amen? Jesus came. Sa pagdating ni Jesus, dumating na rin ang champion na siyang lulupig at magpapatahimik sa maingay at nakakatuliling nakapangyarihan ng kasalanan. No matter how sin look powerful, it has no power over Jesus. Si Paul po na nag-struggle sa kasalanan ay nagdeklara rin ng ganito sa 1 Corinthians 15:55 to 57. Sabi po niya dito, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen to that? Ang kamatayan na consequence ng kasalanan ay wala ng kapangyarihan dahil tinalo na iyon ng Panginoong Jesus. The birth of Jesus Christ is a glorious event to be reminded of bilang mga Kristiyano, because through it we knew that we are no longer slaves to sin. Can you say that to yourself? I am no longer slave to sin. Sin, ang bawat isang Kristiyanong buong-buong nagtitiwala kay Jesus ay binigyan niya ng pagtatagumpay. You already have that victory. Believe that. Sin is completely defeated and can now be totally stopped sa buhay ng mga Kristiyano through Christ who strengthens us. Kaya mga kapatid sa Panginoon, if you see, kung nakita nyo po, at talagang ang kasalanan walang ginagawang mabuti sa iyong buhay, pinahihirapan ka lang, at pag nagawa mo na ay doon ka nakakaramdam ng pagkatalo at you feel nagig-struggle ka sa Kristiyanong pamumuhay mo o nahihirapan kang lumapit sa Panginoon o sa Diyos, mahalaga po na we always connect to Christ. Commit your life to Him. You will see how you will be victorious. You will see how powerful the Lord Jesus Christ in giving you strength and power to overcome sin and its power. So let us always abide in Him, because apart from Christ, we can do nothing. Wala po talagang magagawa. Walang tao, sumubok man ang tao, walang makapagpapatunay na kaya nila by themselves to overcome sin. We need Jesus Christ. So we would just always fall into temptation if we will not setting our focus on Christ, the author and perfecter of our faith. So ganito po ang encouragement ng author ng Hebrew sa mga Kristiyano sa Hebrews 12:1-2. Ang sabi po diyan, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. So that is the glory of Christ in His birth, defeating and ending the power of sin.
Sa kapanganakan ni Jesus, nagsimula na ring magtapos ang anumang kapangyarihan ng kasalanan. At sa kanyang pagkabuhay na muli, wala na talagang kapangyarihan ang kasalanan. Brethren, the Word of God is calling you today na i-focus mo ang iyong buong lakas, buong atensyon, at buong panahon sa pagsunod kay Jesus. Dahil sa Kanya nakasalalay ang iyong katagumpayan at pagtatag ng pananampalataya at paglapit ng malapit sa Diyos mula sa simula hanggang wakas. And those are the reasons why Jesus came on earth, and in those reasons we can see how glorious Jesus is. Let us be reminded that Jesus came on earth because people needed salvation. So Jesus brought it. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. People is being overpowered by sin. So Jesus defeated and ended its power. To Christ be the glory. And as we celebrate the Christmas season, nawa ay palagi nating alalahanin na sa pagdating ni Jesus sa ating buhay, binuksan niya ang ating mga mata, binigyan niya ng kaginhawahan ang ating kalooban, at ipinaranas sa ating buhay ang kanyang kaliwanagan so that we can fully see and truly appreciate the glory of Christ in His birth. Merry Christmas to all. Glory to God in the highest. Pagpalain tayo ng Panginoon.